Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ayan mga mamis na katulad ko. So for today's video, ayan sa nakikita nyo po. At ayan ipapaliwanag ko kung bakit nga ba tayo naggumagawa ng mga ganyang bagay. So meron po tayong kwento sa araw na ito. Ayan nga po i-share ko sa inyo ang paggawa ng kimchi. May version syempre. Pero syempre bago ko natutunan yan, nanood muna ako ng mga tutorial sa YouTube. Ayan at naghingi din ako ng advices sa mga talagang magaling gumawa ng kimchi. At syempre hindi ko naman po masyadong nasunod yung procedure kung paano paggawa. Ito lamang po ay aking first time din gumawa ng kimchi. So titignan natin kung panalo ba ang paggawa natin ng kimchi dahil nga po first time. So ang unang-una nating isi-share guys kung saan nga po nanggaling ang ating umbok o Chinese cabbage na tinatawag kung di ako nagkakamali. Ayan, galing po yan sa aking asawa. Dala niya po yan kagabi dahil po sa araw na ito Sunday. So Saturday ng gabi sa madaling sabi dala niya ang napakalaking dalawang umbok o Chinese cabbage. Malalaki yan guys. Dahil nga malalaki at pangarap pa ng asawa ko na gumawa ako ng kimchi noon pa dahil nga lang bumibili lang kami ng mga naka-tetra pack sa mga grocery store o kudili kaya sa mga Korean store. So syempre para naman mas masulit kailangan gumawa tayo ng sarili natin para hindi naman po tayo nabibitin sa mga nabibili natin kasi syempre may kamahalan din po ang kimchi. So ang nabibili lang namin 500 grams, naka-tetra pack na yon. So ang natatandaan ko guys, meron akong video na kimchi na naka pouch siyang ganyan. So ilang grams lang yun, 500 grams. So 100 plus din naman ata, 190 kung di ako nagkakamali. So yun nga po, may dalang aking asawa na dalawang malalaking kimchi. Hinati ko yan sa 4. Syempre hinugasan ko ng mabuti yan. Hinugasan ko ng mabuti yan. Dun pa sa spring dito malapit sa amin. Nung oras na yan, nagpasama pa ako sa aking pamangkin. O sa nakikita nyo kanina, isang malaking planggana. So pagkahugas ko nyan guys ng mabuti, binabad ko yan ng 7 na oras o 7 oras sa asin para naman manuot o maging malutong pa yung ating cabbage. So eto na nga po, nahugasan na rin natin yan. Pagkatapos nating ibabad ng 7 hours, nahugasan na natin ng mabuti hanggang sa mawala yung alat. So ayan, pagkatapos nyan guys, pinakita ko rin sa inyo ang ating mga ingredients, ang onion leeks, carrots at saka Chinese radish. So ayan sa isang maliit na kaldero pala, naglagay tayo ng 2 cups ng tubig at meron tayong nilagay na 2 cups ng rice flour. Ayan, paulit-ulit naman, hindi na naman ako marunong mag voice over. So tinunaw ko muna yan guys kasi hindi natin sa pwedeng tunawin na mainit ang tubig dahil mabilis siyang maluto. So rice flour ang ilagay natin dyan at 1 cup ng white sugar. So minix-mix muna natin yan hanggang sa matunaw, hanggang sa ito ay mapainit muna natin. Basta yun guys. So ito na nga yung mga ingredients natin, onion leeks, Chinese radish at saka yung carrots. Hinati-hati na natin yan sa strips. So pasensya na po sa ating mga kalat dyan sa ating kusina dahil napakaganda ng kusina natin. Ayan, di pa natin napapagawa. So yun na nga, meron din tayong ayan, kakailanganin din natin ng luya, garlic o bawang at saka yung sibuyas na puti, yung malaki. So ayun na ang mga kinuha ko guys, yung malaking sibuyas na lang para naman sakto sa ating ingredients. So di ba, nakasmell pa ang ating magwapong asawa at maputing asawa. Ayan. So siya na ang nagluluto ng ating panglagay dun sa ating kimchi sa isang ingredient natin. So ayan na nga, nilagay na natin sa blender ang garlic, ginger at saka yung puting onion. So nilagyan din natin yan ng 1 cup na patis. So isa ito sa ingredients natin para naman may lasa ang ating ano bang tawag dun? Mixture para sa ating kimchi. Kailangan po yung ingredient natin na yan, yung mixture natin na yan, yung ginger, garlic at saka onion, kailangan maging puree yan guys. Ano ba yun yung puree? Ano bang Tagalog ng puree? So kayo na po ang sumagot kung ano po ang Tagalog nun. Basta po yan po yung isa sa ating ingredient para mas sumarap ang ating kimchi dahil isa din po yan sa main ingredients ng ating kimchi. So yun, naging puree na nga siya. Ibubuhos na natin siya dyan sa ating malaking bowl dahil ipapaghalo natin yung ating nilutong rice flour na may asukal
bakal kanina. So yan ang magpapasarap sa ating kimchi guys. So nakuha na natin ang texture, siya hindi ko na pinakita sa inyo. Syempre medyo malapot kanina, nilagyan natin pa ng kaunting tubig para naman makuha natin ang saktong texture ng ating mixture para sa ating kimchi. So 2 cups semi-powderized na chili ang nilagay natin plus half cup ng powderized na chili ang ating inilagay dyan. So nakikita nyo sa ating video, hinahalo-halo na natin yan. Minekos-mekos na natin yan. So nakita nyo po yung ating mga nilagay na chili. Binili ko po ito sa Korean store. So kayo po kung ano po ang bet ninyo sa paggawa ng chili tuloy, ng kimchi. So nasa sa inyo po yan. Ako po kasi meron akong nakitang naka-tetra-pack na para hindi na ako magsukat-sukat. Dahil may kamahalan din po talaga ang chili. So ito, tinikman ko nung una. Parang hindi siya maanghang guys. Pero sa huling pagkakataon, nung tinikman ko na ulit, napakaanghang pala. Pero masarap yung pagkakagawa natin. So dahil dyan, nag-expect ang aking asawa ng masarap na kimchi dahil siya naman ang nagpaluto niyan. So dahil nga po tayo ay mahilig sa pagkain, syempre lutuin na natin para syempre makatipid din tayo. So dahil nahalo na natin ang ating mixture, nagawa na natin ang ating mixture, hinalo na rin natin ang ating mga gulay na ingredients, yung radish, carrots at saka yung onion leeks. So ang kulang lang natin guys yung tinatawag nating pear o Korean pear. Wala kasi akong nakita dahil hindi naman season, so hindi na ako bumili, hindi na ako naghanap. So yan na nga po yung ating radish na nahugasan, umbok pala na nahugasan. So katulad ng procedure natin kanina, sa bawat dahon at kaduluduluhan yan guys, nilagyan natin ng asin kanina. Ito naman sa ginawa nating mixture guys, kada dahon lalagyan din natin siya ng mixture na nagawa natin para naman manuot, dahil manuot ang lasa at ma-ferment natin ng maayos. Dahil po yan po yung napanood ko at yan po yung advices po sa akin ng mga gumagawa ng kimchi. So ayan, dahon, sa lahat ng dahon na nilagyan natin. Siguro mga 8 ganyan ang ating nahati. Anong 8 hati? Yan dahil 2 umbok na malalaki, hinati ko sa 4 kaya lahat ay 8. So nalilito po ulit ako so pagpasensya nyo na po ulit dahil lagi naman po ako mahilig sa pasensya. So ayan na nga po, nabuo na natin at nalagyan na natin lahat. So ayan na po ang ating finished product. So syempre tinikman na ng aking asawa. So hindi pa siya babad masyado yung ating mixture, kaya hindi pa siya masyadong tumatalab. Pero yung 7 hours na pagbabad natin sa ating kimchi, sa ating umbok, ay syempre napakasarap na nun. So yan ang ating kimchi fried rice. So yan muna ang unang niluto natin sa ating ginawang kimchi. So I hope na nag-enjoy po kayo guys. Thank you so much for watching, and click the notification bell para naman lagi kang updated sa ating video. At mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Thank you so much for watching guys, and hope to see you on my next video. God bless everyone. Bye bye.